So, sa video nito mga bossing is may share lang ako sa inyo kasi nakaramdam ako na medyo humihina yung hatak sa aking Bergman. Naramdaman ko kasi siya katagalan mga bossing na kalahating piga na mahina pa rin yung kanyang hatak mga bossing. Mahirap siya isagad ng 80. Kung nakaranas kayo ng ganyan mga boss is ito may share lang ako sa inyo mga bossing kasi pareho tayo ng experience. Medyo mahirap po abutin ng 80 to 85 na takbo mga boss, no. Kung makaabot man tayo ng 85, so balisagad na po yan mga bossing. So eto na paghinalaan ko na ano pala is bukod sa CBT cleaning kasi last CBT cleaning ko nito is December pala 2025. Sa ngayon naman pag 6 months na po mga boss, hindi ko pa nalinisan yung panggilid. So isa din yan sa dahilan kung bakit po humina po ang hatak sa ating Bergman. So ang pinaka main reason talaga mga boss kung bakit sinishare ko ito ngayon kasi is yung fan belt talaga mga bossing. Kasi pag once yung fan belt mga bossing na pudpud na, hindi na po sumasagad yung fan belt sa dulo ng pulley mga boss. Kaya medyo nakaramdam kayo ng delay sa arangkada mga bossing. So kahit nasa kalahating piga na is ramdam mo talaga na ang bagal talaga ng kanyang torque. So yun na paghinalaan ko na sa torque sa ano na talaga sa fan belt na talaga yun mga bossing. Kasi nga kung babasihan natin sa manuals owner's book talaga mga boss, ang is every 20,000 talaga yan mga bossing. Sa base po yan sa manuals book. So every 20,000 po ang palitan ng belt. So yan, so bali ito po ang ipapalit natin mga bossing, stock na pang Bergman EX. So yung belt ko ngayon na gamit is pang ano mo mga bossing, pang SkyDrive. So medyo yung ngipin kasi sa SkyDrive mga boss, medyo pino kasi siya. Kaya nga katagalan mabilis lang po mapudpud, lalo na't naka 1000 RPM ka na spring, mabilis talaga mapudpud yung fan belt. Kaya nakaramdam ka na medyo humihina yung hatak niya, hindi na po sumasagad ang kanyang fan belt sa pulley mga bossing, hindi na po sumasagad sa dulo. May extra tayo na pulley set na Sun Racing. Ayan, so ito po yung pang SkyDrive. Yan, papalit din natin yan. At saka ito para balakas po ang kanyang kuryente. So nagpapalitan natin ng iridium na spark plug. Ito po ang kanyang code mga bossing sa mga naghanap dyan na pang Bergman. Ito CPR 7EE IX. At syempre di rin natin kalimutan to, itong air filter niya na pwede sa Bergman EX, Beam Street at saka sa Avides. So paalala ko lang, huwag nyo tipirin itong air filter na kahit bubugahin nyo na lang, no. So hindi po advisable yun mga boss kasi napakamura lang naman nito mga bossing, nasa 100 plus lang po ito. Kaya hindi nyo kailangan ng bugahan mga boss kasi base po sa manuals owner's book, disposable talaga to, kailangan talagang palitan. Okay, dito tayo magsisimula sa airbox nya. Yan, buksan natin mga boss. Ayan. So yan, medyo ano na siya, medyo malikabok na siya mga boss. So ito yung pinakabago niya, 8,000 na po ang tinakbo nito. Ayan, so kailangan ko na rin yan papalitan. Huwag kayong maghihinayang mga bossing kasi napakamura lang naman nito. Nasa 125 pesos lang naman na ito mga bossing. Kung nakikita nyo, napakalinis sa loob. Ayan. At walang langis na tumatagas yan mga boss. So yan, eto na siya mga bossing, na kabit na rin natin mga boss. So ito, pasok siya talaga, Avides, Beam Street at saka BMX. So magkasukat lang yan tatlo mga bossing. So, ito na po siya, after 5 months natin, matibay pa rin yung ating pang SkyDrive na 125 belt. So matibay pa rin yung belt mga bossing. Yan, basta yung bibilhin nyo lang na belt, kung wala pa kayong budget, hanap muna kayo ng SkyDrive FI na belt. So pwede po yan sa ating Bergman EX mga bossing. So itong gamit ko ngayon, so napaka solid pa, basta SGP lang po na belt, wag lang po yung ibang mga brand. Sa akin nagpapalit lang ako kasi medyo pudpud na kasi yung fan belt ng pang SkyDrive mga boss. So hindi na po siya umangat dito sa dulo. Sa hindi pa nakasubaybay dito sa aking channel, ang gamit ko na pulley set is pang SkyDrive 125. Itong ano naman, clutch AC nya is pang PCX 160. Yan, so sa mga hindi pa nakasubaybay sa aking previous videos, so sa naghahanap ng kasukat ng clutch AC is pwede po itong PCX 160. Kung naka Bergman EX ka man, naka Bergman Street at saka naka Avides, pwede po ito mga bossing. Ito po yung SkyDrive
FI na belt natin mga bossing. Pero sa Bergman Street di ako sure mga boss kung pasok po ito sa BM Street itong SkyDrive FI. Kung nakikita nyo mga boss, ang sinyalis na pudpud na is dito sa ngipin niya mga bossing. Medyo hindi na siya ganun kalapad mga bossing yung sa ngipin niya. Ito yung bago mga boss, kung nakikita nyo yan malapad pa. Yan. Kung nakikita nyo is napakalapad pa niyan mga bossing itong sa pang BMX na belt kumpara nito. Kaya so ito ang dahilan mga boss kung bakit po mahina na po yung arangkada at saka lalo na sa duluhan mga bossing. Kaya nakapagtataka na malalim po pigain yung throttle nyo. So ito po ang sanhi niyan mga bossing. Papalitan na talaga ng bago. So ito napakalapad nito mga bossing yung pang Bergman EX. Yan kasi bago pa. Para nito mga bossing yan. May mga bitak-bitak na. Yan kung makikita nyo mga boss. Yan. May mga bitak-bitak na. Yan. So kailangan talagang papalitan mga boss. At saka malambot na rin siya. Yan. Itong sa pang SkyDrive FI nito mga boss is nasa 15 odo lang po ang nagamit ko nito. Kaya isa sa reason kung bakit po mabilis mapudpod itong sa pang SkyDrive. Kasi pag nagpalit ka ng center spring na 1 key is mabilis na po mapudpod yung belt niya mga bossing. Is naka 1,000 center spring tayo mga bossing. Kasi pag once na nag 1,000 center spring tayo is masyado na po kasi yung mahigpit sa torque drive niya mga bossing. Kaya po naiipit lalo yung belt. Kaya meaning mga boss malakas na po ang arangkada niyan kasi masyado na po yung mahigpit mga bossing. Except na lang kung naka 800 RPM kasi matagal. Yan sa pulley niya mga boss is masyado na pong madumi. Ayan o. Grabe napakaitim na. Yan. Grabe 5 months pa lang yan mga boss. Almost 6 months pa lang yan nagamit ko na hindi ko nalinisan. Yan o. Grabe napakadumi na mga boss. Hindi pa rin po kumakadyot yung ating Bergman. Kahit madumi siya mga boss is hindi pa rin siya nagdadragging. Yung clutch AC kasi niya mga boss is napakalapad niya. Yan. Kumpara po sa stock neto is manipis lang. Hindi po siya ganun kalapad. Kaya buo talaga ang kapit niya. Itong bola ko is naka 17 straight lang yan mga bossing. Sa Bergman hindi talaga pwede na magbaba kayo ng bola mga boss. Kasi nga yung horsepower niya mga boss is hindi po ganun sa click na mataas. So, mas lalo pong lumalaspag yung makina nyo kapag binabaan nyo ng bola. Tapos mawawalan po ng tulo. So malakas lang po siya sa hatak. O kaso lang malakas din sa gas. Sa mga panay dragging po sa inyong mga unit mga boss, to lihaan nyo lang to ng 1,000 grit mga bossing itong clutch bell para hindi po siya madulas. Tapos dito naman, ito lihaan din ito ng 1,000 grit na liha. Yan, lihaan nyo lang to pero wag masyadong diinan mga bossing. Sakto-sakto lang kasi makinis kasi siya mga bossing. Yan, so dapat talaga nalihaan nyo konti ng 1,000 grit. Yan, so dapat bagas pang siya konti. Ito din ang main reason kung bakit po nagdadragging kasi dito sa kanyang housing niya, dito sa kanyang poste niya mga boss. Yan, kasi nag-i-sticky kasi yan mga bossing kaya hindi maganda ang play. Kaya yung pagbuka niya medyo delay. Yan, so dahil kasi yan dito mga bossing kaya nagkaroon po siya ng dragging. Yan, so dapat hindi nito nilalagyan ng grasa at saka langis. Kasi pag nilalagyan nyo ng grasa at saka langis, dumidikit kasi dito yung mga likabok mga boss. Ayan, so mas lalo pong ma-sticky. So ang gagawin nyo lang dito is lilihaan nyo lang din to ng 1,000 grit. Bale, wag nyo lang din masyadong diinan sa pagliha. Bale, sakto-sakto lang mga bossing para po maganda po ang kanyang play. Yun lang po talaga ang solusyon mga bossing. Kaya hindi ako nag-regroove sa aking clutch bell mga boss. Kasi nga kung nagre-regroove kayo ng clutch bell mga boss, mas madali pong mapudpod ang inyong lining. Ayan. Sorry, ito patak-patakan nyo lang. Ayan. Yan, tapos pag napatak-patakan nyo ng CVT spray, yan, tapos lihaan nyo lang ng 1,000 grit. Yan, so wag lang masyadong diinan mga boss, no, para sakto-sakto lang. Yan, para gumaspang lang po siya konti. Yan, final na. Tapos punasan, yan. So wag lang agad ikabit mga bossing, bali patuyuin nyo lang to kasi nagmo-moist pa kasi yan mga bossing. Yan, so dapat ibabad nyo muna. Now, sa lining naman, kasi isa din to sa causes na dragging niya. Kasi kung nakikita nyo is ano na siya, makinis na po. Kaya yung clutch lining mahirapan po makakapit sa clutch bell. Yan. So patak-patakan nyo lang ng CVT spray. Yan, tapos lilihain nyo ng 1,000 grit.
Yan, so dapat sakto lang din mga bossing, huwag masyadong diinan. Yan, para hindi agad mapudpud itong lining. Yan, so sakto-sakto lang. So yan, medyo magaspang na siya mga bossing. Yan, kung nakikita nyo, yan magaspang na. Yan, so okay na po yan mga bossing. Pwede na po itong sprayan ulit. Yan, para mapunasan pagkatapos. Same proseso lang din. Yan, same process lang din mga bossing. Yan, itong dalawa sa itong ninisprehan natin. Yan, so tapos punas. Yan, punas lang. Same procedure lang din mga bossing. Yung dalawang lining, ganong proseso lang din. So dito naman sa clutch housing niya mga boss. Yan, patak-patakan nyo muna ng CVT cleaning. Tapos lihain nyo itong mga poste niya mga bossing ng 1000 grip. Isa din ito sa causes ng dragging mga bossing. Yan, kung bakit po kumakadyot yung Bergman nyo. Yan. So ito po ay applicable po ito sa lahat ng scooter. Yan, so ito lang yung diskarte ko mga bossing kung bakit hindi po ako nagpa-regroup sa aking clutch bell. Yan, so saktong diin lang mga boss, huwag lang masyadong diinan mga boss, sakto-sakto lang. Yan, so kung makikita nyo na makinis na, yan, so okay na yan mga boss. Patak-patak lang din. So same process din sa kabila mga bossing. Kasi pag nilalagyan ko sa inyo ito ng grasa, kinakalawang kasi siya mga bossing. Once na nilalagyan nyo ng grasa, kakalawangin siya. Yan. Ito okay na siya mga boss. Makinis na yung mga poste nya. Tapos punas. Nun lang kadali mga boss. Yan. So ibabad pa natin yan kasi after ito mapunasan magmo-moist pa yan. Okay mga bossing, so malinis na po ang ating panggilid. So ayan, eto na po siya mga boss. Iniisa-isa ko talaga yan paglilinis mga bossing. So ito ipapasok natin to mga boss. Yan. So yung luma na puliset, ito is out muna to mga bossing. Yan, so bali reserva lang to. So ito ang ipapalit natin. Yan, so sun racing din yan mga boss. Tsaka dito sa takip ng panggilid nya, yan, so malinis na din yan mga bossing. Yan, so grabe, napakakintab. Tsaka dito din naman mga boss, yan, so super linis na talaga yan. Yan, napakakintab. Ito yung center spring pala na 1000 na pan GVT. So ang takbo nito is nasa 25,000 odo po ang tinakbo nito. So ngayon malambot na po ang kanyang spring. Yan, medyo malambot na siya mga boss. So isa din sa dahilan kung bakit po mahina pong hatak ng ating Bergman. Ito yung papalit natin. So ito yung reserva ko na center spring, RS8 1000 RPM din ito. So itong center spring na to is pang Honda Beat. Yan, so ito is pang Mio M3. Yan, so pareho sila 1000 RPM, pero ang kaibahan lang dito is mahaba ito. Mas mahaba ito mga bossing. Yan, so para siyang naka 12 RPM. So dito naman sa kanyang torque drive mga bossing is lagyan nyo lang ng konting grasa. Yan, wag nyo masyadong punuin yan mga bossing. Yan tatlong ano na yan, yung tatlong butas na yan kasi dumudulas din yan sa ating belt mga bossing, kaya nagkaroon po siya ng dragging. So isa din yan sa dahilan mga boss kung bakit po kumakadyot ang inyong unit. So kung maglalagay kayo ng grasa mga bossing is konti lang. Yan, so konti lang mga bossing. Bali wag lang masyadong punuin yan mga boss. Yan, so bali sakto lang talaga. Yan, so okay lang yung mga nag-exist dito na grasa mga bossing, kasi kinakailangan din naman grasahan to yun sa gilid niya para po pag tinanggal nyo is hindi kayo mahirapan mag backlash na ito mga bossing. So kailangan nyo din ito grasahan konti. Yan. Yan, so wag nyo din ito kalimutan itong rubber seal nya. Yan, saka nyo ito ilagay itong pin nya mga boss. Yan, kasi pag walang grasa matatanggal po siya.
So isa kasi yan sa dahilan mga boss kung bakit kumakadyot ang iyong unit. Kasi pinupuno ito mga bossing ng grasa. Yan, kasi pag once kasi na pinupuno yan mga boss, kumakalat kasi yan dyan sa may belt niya mga bossing. Balik kumakalat siya dyan mga boss. Yan, so ano na siya, madulas. Tapos yan mga boss, saka nyo takpan na ito. Yan. Then pwede nyo po i-spread. Yan. Kasi kapag katagalan, kapag pinupuno nyo yan mga boss, yung mga tatlong ano yan, yung butas dyan, is kumakalat yan dito mga boss. Bali madulas po yan dito. Yan, so wag masyadong punuan para hindi po siya magdadragging. Kahit nakapapagtataka na kahit bago pang linis ang yung panggilid is kumakadyot siya. So isa din yan sa causes dito mga bossing. Yan, kumakalat kasi yan dito yung mga grasa, lalo dat pinupuno nyo. Yan, so saktuhan lang talaga. Yan, so eto okay na siya ngayon mga boss. Yan, so lalo na dito mga bossing, saktuhan lang talaga. Yan, kasi kumakalat po yan sa clutch bell mga boss. Yan, so dapat dito saktuhan lang din. Yan, para po hindi po siya magdadragging. Yan, ito lagyan nyo lang ng grasa dito. Yan. Tapos ipasok nyo dito mga bossing at ikutin nyo. Yan. Para po yung grasa mga boss is mapupunta doon sa dulo ng bearing nya. Yan mga boss. Tapos punasan nyo lang din to mga bossing. Yan. Kasi pag di nyo pinupunas yan, kumakalat po yan sa clutch bell. Kung makikita nyo, yung grasa is nandun na po sa loob ng ito sa kabilang bearing mga boss, pumapasok na siya. So bale, ito na po ang gagamitin ko na spring, 1000 rpm din to mga bossing. Siyempre kinakailangan nyo rin ito. Pwede naman kahit wala na lang, kahit alisin nyo na dito mga boss, pwede naman. Yan. Ito namang spacer niya sa pulley mga boss is ilalagyan din to ng grasa na kahit konti lang mga boss. So lalagyan din to ng grasa na kahit konti, kasi medyo magaspang kasi siya pag walang grasa. Yan, no, kumakaliskis siya pag walang grasa, medyo maingay siya mga bossing. So lagyan lang to na konti, o kahit konti lang talaga. Yan, para lang dumulas siya mga bossing. Ito na po yun mga boss. So konting grasa lang sa kanyang spacer. Yan. Yan, no, tahimik siya mga bossing. Yan, kahit ilapit pa natin yan mga boss, yan, tahimik na, napakatahimik na niya. Yan. So nilalagyan din doon ng grasa konti mga bossing. So wag lang masyadong damihan para hindi po siya magdadragging. So yan, salpak na po natin dyan mga bossing. Yun. So tapos itong belt na nabili natin na pang Bergman EX. Yan. So may instruction dyan mga boss, yung arrow. Yan. So dapat papunta sa harap mga bossing. Yan, yung ikot niya. Okay, so pasok natin. Yun. Okay, sa spark plug naman, kung siyempre isa din to sa sinyalis mga boss kung nahihinaan kayo sa inyong hatak mga bossing. Yan. So para po mas malakas ang kurente, so ito yung papalit natin. Itong iridium na spark plug. Yan, so ito po ipasok sa Bergman. So ito po ang kanyang code mga bossing. Yan. So pwede po ito sa ating Bergman.